Para pag-usapan ang pagbaba ng presyo ng Meralco, nasa linya po ng telepono si Mr. Michael Garcia, Senior Communications Associate ng Meralco. Magandang hapon sa inyo, Mr. Garcia. Magandang hapon din sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Yes, Mr. Garcia, si JC Tejano po ito. Maganda Okay. pong balita yung pagbaba ng singil sa kuryente. Magkano po ba ito exactly at ilang porsyento po ito ng kasalukuyang singil sa kuryente ng Meralco? Opo, for the billing month po ng September, bababa ng around 58 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente, para sa isang typical household, nangangahulugan na ito na siguro para sa kanyang kabuang bill, around 160 pesos yung magiging savings niya for this month. Ang siguro mga masasabi nating rason, para dito sa pagbababa na ito ay ang lower generation charge, lower transmission charge, at yung pagbababa sa iba pang mga charges tulad ng taxes. Mr. Garcia, ano ho yung fraction nito doon sa kasalukuyang singil ninyo sa Meralco? Gaano kalaki ho ba itong pagbaba? Siguro hindi ko mabigay yung exact percentage, pero yung total rate natin, na kabuuan, siguro nasa mahigit 10 piso kada kilowatt hour. Ayun. So, Alright. kung susumahin, mga, ilan ba yun? Mga 5, around more than 5%, kulang-kulang sa 5, or more or less, mga 5%. Alright. Mr. Garcia, just to clarify, effective po ito today or kahapon or mag-retroact ba to sa lahat ng petsa for September? Para sa lahat ng September bills ng ating mga customer. Alright, so Ayun. mula ho kapag natanggap nila yung bill nila na may petsang para sa buwan na ito, ayun, so naka-apply din yung reduction nito na sinasabi natin. Alright. Also, Mr. Garcia, bakit ho naman nagbaba yung generation charge sa analysis naman ng Meralco or sa reports din mula sa ating mga power generators? Ang tinitingnan nating pinakadahilan dito ay yung konting pagbaba or yung mga mas konting outages, para sa buwan ng Agosto. Ayun, kasi kapag maraming outages sa mga planta, nagkakaroon ng kakulangan sa supply, and base sa, of course, sa law of supply and demand, kapag mas mababa ang supply sa demand, there's pressure for prices to go up. At pinalad naman tayo na para doon sa nakaraang supply month, hindi naging ganong karami yung mga nag-out na planta. Kaya ito, nag-reflect ito ng pagbababa sa generation charge para sa billing month na ito. So does this reflect a better power situation, Ginoong Garcia? Kumbaga, kasi sa kasalukuyan, alam naman nating merong pangamba ng krisis sa kuryente dito sa ating bansa. Ibig sabihin ba nito, gumaganda na yung sitwasyon? Well, maganda rin naman kasi yung panahon natin ngayon. Kapag panahon kasi ng tag-ulan din, less yung overall demand sa kuryente. And like kapag summer months na talagang yung mga appliances natin, doble kahit yung pagtatrabaho. So nagiging mas makonsumo sa kuryente. And yun nga, nakatulong na rin na umuulan-ulan. So mas maganda yung temperatura natin para sa nakaraang supply month. Hindi rin natin masabi pa para sa upcoming months kung mapapanatili yung ganitong sitwasyon, kasi may mga kaso rin na may mga ilang planta na bigla ang nasisira, bigla nag-out. So itong rates na to will just prevail for this particular month. So kumbaga sumasabay sa panahon na itong pagbaba ng presyo. Among other factors, kasama na dyan yung availability ng mga power plants. Also, Mr. Garcia, alam ho natin na nagko-conduct pa rin ng rotational brownouts sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Do we expect na magkakaroon pa rin ng ganitong rotational brownouts sa mga susunod pang araw? Well, ngayon po, today naka-yellow alert po tayo, meaning medyo manipis po yung supply ng kuryente natin ngayong araw, And dahil po ito sa pag-out ng mga ilang planta na sana inaasahan natin. Kahapon nagkaroon din tayo ng mga ilang lugar kung saan nagpatupad tayo ng rotating brownouts dahil na rin po ito sa naging kakulangan ng kuryente kahapon po. Alright, Mr. Garcia, bukod pa dito sa pagbaba sa singil na kuryente, syempre meron ding tinitignang problema ang power sector ngayon ng pagsingil nga ng korte sa PISAM ng aabot daw sa 0.51 pesos ang dagdag singil sa kuryente.
ano ho yung tingin ninyo dito at anong na nga ho ba yung status nitong judgment ng korte sa Pisan? Opo, kung ang tinutukoy po nila ay yung mga rate adjustment po, no, para noong nakaraang taon, no, noong December, January na siya ang TRO, wala pa pong desisyon sa ngayon po yan. No? Pero kung agaran po silang makakapagpatupad ng anumang desisyon dyan, kami naman po ay susunod at ipapatupad namin kung anumang mga adjustments pa yung kailangang ipataw sa ating mga bills. Alright, Mr. Garcia, siguro huling mensahe na lamang para sa ating mga tagapanood. Kung meron kayong iparating, nasa inyo po ang pagkakataon ngayon. Opo, ngayon pong panahon ng bagyuhan pa rin at ulan, no? Kung tulad ng nakita natin ng bagyong Glenda, marami mga puno ang nagtumbahan or nakaapekto rin sa ating mga linya ng kuryente. Maganda po sana na para doon sa mga branches ng puno natin na nakikita na malapit sa ating mga linya, kung maaari itawag nila or i-report nito sa ating mga branches or sa Meralco Call Center at mag-request ng tree trimming service. Libre po yan mula sa Meralco, no? Para kapag dumating yung panahon na malakas yung paghangin or yung bagyo, hindi po tumatama or sumasagabal itong mga branches na ito sa ating mga linya at nape-prevent natin yung mga unnecessary trippings po pagka wala ng kuryente. Alright, maraming Tumawag lamang salamat. po sa number na 16211 para sa tree trimming service ng Meralco. Okay, maraming salamat sa inyo, Mr. Michael Garcia, Senior Communications Associate ng Meralco. Maraming salamat din po. Have a good day.